Sa kabila po ng mga geopolitical tensions at matibay na inflation data sa US, nananatiling matatag ang presyo ng maraming cryptocurrencies. Si Bitcoin ay hindi pa rin umaabot sa $100,000. Pero may ilang altcoins na sumikat tulad po ng Mantra at PancakeSwap. Ngunit ngayong linggo, tatlong cryptocurrencies ang dapat po nating bantayan. At yan po ay sina FTX token or FTT, Pi Network at si TapSwap. Yan, ano nga ba ang nangyayari sa mga ito? At paano po ito makakaapekto para sa mga crypto traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang nangyayari sa FTX token? Ayan, unahin po natin kay FTX. Ayan, ang FTX token ay nasa spotlight ngayong linggo dahil magsisimula na ang payout ng FTX estate sa mga creditors. Mahigit $16 billion ang ipamamahagi sa mga qualified creditors na nakatapos na ng pre-distribution requirements. Ang mga bayad ay sisimulan ngayong Lunes at maaring matanggap sa loob ng 1 hanggang 3 araw ng business days. Yan, ang mga kumpanyang BitGo at saka Kraken ang namamahala sa prosesong ito. Dahil dito ay bumagsak po ang presyo ng FTX token mula sa high nito ngayong taon na $4.3855 pababa sa $2.40. Nananatili rin ito sa 50-day at saka 100-day exponential moving averages. Ayon po sa mga eksperto, maaaring magkaroon po ng bearish flag pattern na posibleng magpahiwatig ng pagbaba pa ng presyo pagkatapos pong magsimula ang payout. Ang FTX token ay dating ginagamit para sa trading fee discounts, collateral para sa derivatives at staking programs. Subalit noong taong 2022 ay bumagsak po ang FTX exchange matapos mapatunayang may maling paggamit ng funds ng mga customers. Dahil dito ay bumaba po ang halaga ng FTX token mula $25 pababa sa halos zero. Ang dating CEO na si Ginoong Sam Bankman-Fried ay hinatulan po ng 25 years sa kulungan dahil sa pandaraya or fraud. Ngayon ay dito naman po tayo sa TapSwap. Ayan, ano nga ba ang dapat nating malaman dito kay TapSwap? Ayan. Ang isa pang cryptocurrency na kailangan po nating bantayan ay ang TapSwap. Isa po itong tap-to-earn crypto game na nakatakdang mag-launch ng token generation event o airdrop ngayong Lunes. Dapat sana ay nitong February 14 pa ito ila-launch, ngunit naantala muli. Ang dahilan, isa pong bagong regulation mula sa Telegram na nagsasabing lahat ng minigames sa kanilang ecosystem ay kailangang gumamit ng TON blockchain. Dati, plano po ng TapSwap na gamitin ang Binance Smart Chain na mas malaki at mas mabilis kaysa sa TON blockchain. Pero dahil po sa bagong patakaran, kailangan pong mag-adjust ng TapSwap. Upang maiwasan ang pagbagsak ng presyo ng kanilang token tulad ng nangyari sa Hamster Combat, Notcoin at saka Katizen, nagdagdag po sila ng skills game na magbibigay ng mas maraming utility sa TAPS token. Ngunit, may panganib pa rin o risk na bumaba ang presyo nito matapos po ang airdrop, lalo na kung maraming holders ang agad na magbebenta ng kanilang tokens. Ayan, at ang pangatlo ay si Pi Network. Ayan, or Picoin. Ang Pi Network naman ay isa pang cryptocurrency na dapat po nating bantayan ngayong linggo na ito. Kilala ito bilang OG o original sa larangan ng top-to-earn cryptocurrencies at nakatakdang i-launch ang kanilang mainnet o open network sa February 20, 6 na taon matapos itong simulan. Tatlong pangunahing kondisyon ang natupad bago ang kanilang full mainnet launch. At ito po ay higit sa 10 million pioneers o users ang nakapaglipat na ng kanilang tokens sa mainnet. At pangalawa ay mayroong pong 100 decentralized applications or dApps na handa na pong gamitin. At ang pangatlo ay walang matinding external factors na pumipigil sa launching nito. Sa mainnet launch,
maaari na pong i-convert ng mga users ang kanilang Pi tokens sa fiat currency. Malaking bagay ito para sa mga matagal nang nagmimina ng Pi Network tokens gamit lamang ang kanilang mobile phones. Makikinabang din dito ang mga developers dahil mas malawak na ang kanilang audience para sa kanilang mga applications. Ayon po sa Pi Network, mas madali ang mining process nito kumpara kay Bitcoin. May sariling ecosystem at may mababang transaction fees. Ngunit kailangan pong tingnan kung paano talaga ito tatanggapin sa crypto market ngayong live na ito sa mainnet. Ayan. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan, para sa atin ay malaki po ang epekto ng tatlong cryptocurrencies na ito. Yan, kay FTX, sa FTX token, kung isa ka sa mga creditor ng FTX, maaaring makatanggap ka ng payout sa linggong ito. Ngunit kung balak mong mag-invest sa FTT, yan, kailangan mong mag-ingat dahil may posibilidad pa itong bumagsak. Kay TopSwap naman, kung naglaro ka ng TopSwap at naghintay ng kanilang airdrop, abangan ang magiging presyo ng TOPS token. Kung mataas po ang demand, maaaring tumaas ang presyo. Pero kung maraming magbebenta agad, babagsak ito. At ang panghuli ay si Pi Network. Para sa mga pioneers na nagtiyagang magmina ng Pi tokens sa loob ng maraming taon, ito na ang pagkakataong makuha ang tunay na halaga ng kanilang tokens. Pero tandaan, depende pa rin ito sa kung paano po ito tatanggapin ng market. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang cryptocurrency market ay puno po ng opportunities. Pero, hindi pa rin mawawala ang risk. Ang pagbabantay sa mga nangyayari sa market ay isa pong mahalagang hakbang para hindi ka maiwanan. Ang FTX token ay nasa delikadong posisyon. Ang TopSwap ay may malaking potensyal pero may risk ding bumagsak. At ang Pi Network ay nasa turning point matapos po ang 6 na taon ng pagdi-develop. Kung ikaw po ay isang crypto trader o investor, laging mag-research at huwag pong basta-basta papasok ng walang tamang impormasyon. Tandaan, sa mundo ng crypto, mabilis po ang galawan, kaya mahalagang lagi kang updated. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.